Nakaantabay na ang Philippine Coast Guard sakaling muling dumami ang mga pasaherong dadaan sa Lucena Port para makahabol sa pagsalubong sa bagong taon. Miyerkules nang idineploy ang 2 barko ng Coast Guard para maisakay papuntang Romblon ang mga pasaherong na-stranded sa Pantalan. Sa panayam ng DZMM, humingi ng pangunawa si Lucena Acting Port Manager Ana Biscotso at tiniyak na patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya tungkol dito. Karamihan po kasi ng mga naging pasahero natin is tinatawag nating chance passenger. Kung saan wala pa po silang confirmed booking, siguro nagkasabay-sabay po ang ating mga pasahero. Kaya naipon po sila going to Marinduque, Romblon, and then Masbate. Halos 3 milyong commuters ang nakinabang sa 12 days of Christmas libreng sakay ng Department of Transportation sa LRT1, LRT2 at MRT3. Pinakamarami ang sumakay sa MRT3 na naitala sa halos 1.2 million, LRT1 na 1,091,000 at LRT2 na mahigit 565,000 mula December 14 hanggang December 25. Kasunod na rin ito ng utos ni Pangulong Marcos Jr. na pagaanin ang pagbiyahe ng mga pasahero ngayong holiday season sa pamamagitan ng libreng sakay sa mga tren. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa aming DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores. DZMM Balita Ngayon. Tinatawagan ang lahat ng manggagawa at namumuhunang Pilipino. Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutyanang masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Sabado ba ngayon? Nakapag Merry Christmas na ba ang lahat? At nakapagbukas na ba tayong lahat ng ating mga regalo? At umaasa pa rin tayo na magkakaroon pa rin tayo ng regalo? Dahil papasok ang bagong taon, ay marami tayong inaasahan. Mga, ano bang tawag doon? Expectations o wish list? Marami tayong wish list na pwedeng isulat. Huwag na tayong ano nga yung ginagawa lagi pagka start of the year, resolution. Mag-wish list na lang tayo. Itong mangyayari, itong gagawin natin, itong papalawigin pa natin. Lahat yan nasa programa nitong programang ito eh. O di ba? Programa ng programang ito. O yan. Malaman po natin kung ano ang mga mai-expect natin na improvement. Kasi sa dami po ng naging problema natin noong 2025, sana naman po ay mawala lahat yan. Hindi naman ako magikero, pero ang ating focus dapat ay maiba naman, ma-improve naman. At dito sa Aksyon Dole sa DZMM, yan nga po pala ang pangalan ng programa namin. Hindi pa ako nagpapakilala. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ilang araw na lang? 5 days na lang, bagong taon na. Woo! 2026 na. Oh, tatanda na naman ako. Ito ang programang para sa bawat Pilipino, maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po, si Doris Bigornia. Magandang umaga, partner. Good morning. Umaga sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. At Happy New Year! Yan. Tama ka dyan, partner, no? Sinasabi mo kanina, dapat may wishlist tayo for 2026. Oo. Hindi na yung New Year's resolution para wishlist.
And we claim it. Para Correct. may positive vibes lang tayo Oo. sa pagdating ng bagong taon. May tama ka talaga, Asik. Tama, Oo, may tama, partner. ka Ano. Bago yan, papakilala muna ako. Ako nga pala si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment, maghatid ng tapat at mabilis na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Oo, pero pag sinabi nating wishlist, partner, hindi lang tayo mag-wish. Gawan natin ang Ah, paraan para magkatotoo ito. At kahit hindi naman 100% na matupad, at least meron tayong gagawin. Tama, partner. Dapat may aksyon. Correct. Kaya Oo. nga, aksyon dole. Tama, may tama ka. Tama na naman. Naku, magbabagong taon na 5 days to go. O kaya nga. Wow, napakabilis ang 2025. Ang dami hong ganap, ang dami hong nangyari, ano? True yan. Pero ang ano natin, na-shock man tayo sa mga naging ganap, pakatandaan po natin, matuto tayo Yes. doon sa nangyari. Hindi yung palalagpasin natin or pagtatakpan natin. Hindi, kailangan, there's always room for improvement. Yes, Lagi nating pakatandaan, sige, nagkaganito tayo last year, o improve natin. Huwag na lang tayong paulit-ulit. Ang titigas naman ng ulo natin, di ba? Tama, partner. Kaya- Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy Ang maganda, lang. natuto. Oo. Kung mga natutunan, syempre, ma-apply natin moving forward. Tama. Move forward lang tayo pala. Alam mo, nakakatatlong tama ka na, ha? Oo may nga, tama ka talaga, Asik, May ha? tama. Umaga pa lang, may tama na tayo, partner. Alam mo? Ay, nako, kumusta naman ang Pasko mo? Yes, masaya syempre. Masaya, may yung mga, baby eh. Ang mga babies natuwa Oo. sa pagbukas ng mga regalo. Correct. And syempre, nakasama ang mga pamilya, the loved ones, nakapagpahinga ng konti. Yun naman ang importante, the spirit, ang diwa ng Pasko. Tama. Yan. Binanggit mo ang pamilya, Asik, alam na mo na. Ito na yon. Q na yan, di ba? Yes, Merong partner. kang lista. Naku, meron ako lista. Bago nyo po banggitin nyo yung Q, meron po tayong mga fans from abroad. Kita mo Aking na. mga kamag-anak. Wow. Pagsamantalahan ko na, good morning or good evening dyan to Majax, Majoj, Amba, Adnan, mga pinsan ko, Tina, Jonina, Jaynan, Tito Alwin, Francine, at saka si Joseph. Ito rin pala. Siyempre, mga local tayo, kapatid ko. Oh. Kasi hindi ko, nagagalit na sa akin, partner. Hindi ko pa, si Ate Shell, Kuya LJ, Ann, Matt, Mateo, Clara, Melo. Siyempre, my father, Papa. Oh, nako. Sorry. Sige pa, go. Daddy Edward, Daddy Connie, Shari, Edlin, Tintin, Tita Ems. Tita Ems, lagi nanonood every Saturday. Wow. Alam mo, partner, itong Pasko, itong mga celebrations, ang dami palang nanonood sa atin. Kaya, Kita mo na. on your behalf, ako'y nagte-thank you na. Nako. Yan. Thank you sa ating lahat. Oo. Wala naman tayong ibang mission dito, mission at mission Yes. kung hindi umaksyon dahil ito po ang aksyon dole sa DZMM. Tama, partner, yung mga kapamilya natin, mga kamag-anakan mo na nanonood, nakikinig sa atin, kahit malayo pa yan o malapit lang sa atin, maraming salamat po. Ramdam po namin ang inyong suporta, lalo pa kung kamag-anak kayo ni Ase Kleng, sagot ko kayo. Parang international partner, no? Hindi lang tayo local. Uma-abroad tayo, partner. Ayan. Tayo po ay napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 FMR Regional Stations at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media. Napapanood din tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at sa iWant. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radyo Patrol sa 30 at DZMM Teleradio. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya. Yan. Ako, hindi naman ako nagde-demand o hindi ako nagdudunong-dunungan at hindi rin ako nagbibida-bida. Pero yung kanina sinabi ko na dapat meron tayong konting improvement, meron tayong konting pag-move forward. Siguro, partner, at saka Camille, at lahat ng bataan ng Dole, siguro pwede nating gawin
this year, nag-utos si Doray na parang nagkaroon ng partisipasyon din yung ating mga nanonood just to give them yung proper na credit. Yes. Na kasi nakikinig nanonood sila, baka meron pa kayong gustong malaman. Aha. Sagot po lahat yan ni Ase Kleng. At, Sagot ko na, partner. Oo, dahil dito naman po ang buong puwersa ng Dole, wag po kayong mahihiya, baka meron tayong pwedeng gawin na segment na sila naman. Iba pa doon sa mga komento. Para namang 5 oras ang programa natin. Dapat yata talagang habaan ng 5 oras. Pero yun lang naman ang sa akin wishlist natin. Para sa ganon ay tamang, kumbaga ay swak na swak doon sa mga gusto nilang malaman na Para impormasyon. mapakinggan talaga sila, partner. Tama. No? Isama natin yan sa ating wishlist. Yan. Gagawin natin yan. Oo. Sek Benny, good morning, Good morning, and Merry Christmas. And Happy New Year. Happy New Year. Samantala, narito na po ang ating mga trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Pinaigting, ano ba pinapigting sabi ko? Pinaigting ng Dole ang pagpapatupad sa mga inisyatibo para makatulong sa mga nangangailangan na manggagawa. Sa report ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns, 13.5 billion pesos na ang naipamahaging tulong sa mga programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD at Dole Integrated Livelihood Program o Dole Kabuhayan Program. Halos 2 milyong Pilipino ang nasuportahan ng TUPAD program habang halos 70,000 benepisyaryo ang nakinabang sa Dole Kabuhayan Program simula noong Enero hanggang Nobyembre. Aabot naman ng mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng naipamahaging tulong sa mga naaapektuhan ng iba't ibang kalamidad, kabilang ang mahigit 700,000 benepisyaryo sa ilalim ng TUPAD at Dole Kabuhayan Program. Pinalakas ng Dole ang mga programa upang protektahan ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino ngayong taon. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matulungan ang mga manggagawang apektado ng labor rights violation at pinalawak na kapasidad ng labor union sa pamamagitan ng mga pagsasanay para palawakin ang pag-unawa sa freedom of association. Noong 19 ng Setyembre, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order para sa Omnibus Guidelines na layong matiyak ang maayos na implementasyon ng freedom of association sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Lumagda rin ang Dole at Commission on Human Rights ng Memorandum of Agreement noong Abril para ipatupad ang mga programa na layong matulungan ang mga manggagawang nalabag ang karapatang pantao sa lugar ng paggawa. Nakinabang din ang 1 milyong manggagawa, employer at estudyante sa Labor and Employment Education Services o LEAS na layong ituro ang mga karapatan at responsibilidad para sa maayos na pagtatrabaho. Nakatulong ang pagpapalakas sa digital systems ng Dole upang mas mailapit pa ang serbisyo at mapabilis ang tulong sa mga manggagawa at namumuhunan. Kabilang dito ang pagresolba sa mga gusot sa pagitan ng mga manggagawa at employer, pagsagot sa tanong na may kaugnayan sa paggawa at pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho. Gayon din sa nagbibigay ng training at iba pang impormasyon sa mundo ng paggawa. Nakatanggap na ng mahigit 118 tanong ang email at Facebook page ng Dole, bukod pa sa mahigit 114,000 dumulog sa hotline 1348 ng Kagawaran. Napadali din ang online system ng Professional Regulation Commission, ang aplikasyon, registration at iba pang mga transaksyon ng mga professional workers habang nakatulong ang PhilJobNet. Tama ba? PhilJobNet. PhilJobNet para sa magkakaroon ng profile ang mga manggagawa at matukoy ang mga trabahong angkop sa kanilang kakayahan
o karanasan. Nakapagbigay na rin ng online program ng TESDA ng libreng kurso sa Technical Education at Skills Development para mapaunlad ang kakayahan ng mga manggagawa para sa kanilang magiging trabaho. Ipinagpapatuloy naman ng DOLE ang pagpapalakas sa tama ba ito po? English to partner. Digitization. Tama ba? Digitization efforts nito. Digital na lang upang mas mapalawak pa ang access sa mga serbisyo nito. Samantala, pinalakas ng DOLE ang pagtulong sa mga Pilipino upang makahanap ng maayos at disenteng trabaho ngayong taon. Sa accomplishment report nito, umabot sa 2,176 ang idinaos na job fair na nilahukan ng mahigit 500,000 job seekers at nagresulta sa halos 75,000 na aplikanteng hired on the spot o agad nabigyan ng trabaho. Mahigit 2.2 million din ang nabigyan ng pagkakakitaan sa ilalim ng TUPAD program, bukod pa sa 73,097 na nakatanggap ng livelihood program. Pinalakas din ng DOLE ang Special Program for Employment of Students o SPES at Government Internship Program o GIP na nabigay ng oportunidad sa mga kabataang kumita at mahihanda sa pagtrabaho sa hinaharap. Nauna nang umabot sa 95% ang employment rate nitong Oktubre 2025, nakatumbas na mahigit 48 milyong Pilipino may trabaho, na mas mataas ng halos 460,000 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Edi tayo ay nakapagbigay na ng mga balita. So maghanda po tayong lahat dahil tayong lahat naman ay magkakaroon ng pagkakataon na magkabalitaktakan at meron tayong studio guest mamaya. Take 2 na to o take 3? Take 2, no? Take 2 yes. na si Director. Kaya asahan po natin na kung meron kayong mga katanungan, andi dito dalawa po itong mga eksperto ng DOLE na sasagot sa inyong katanungan. Ako ay magbibida-bida lang. Kunyari may alam ako pero wala. Sa totoo lang, natututo ako dito sa programa natin. Parang nakakatuwa nga, partner kasi ngayon ko lang nalalaman yung ibang mga polisiya. Yes, Ito pala yung mga partner. karapatan. Di ngayon, mas mulat tayo sa Yeah. mga ganyan. Oh. At nagpapasalamat din tayo doon sa mga dumayal. Tama ba, Camille? Dumayal. Hindi pa talaga na ganyan. Hotline 1349 po. Medyo talaga po mahina na ang mata ni Lola Doris ninyo. Digitization. Yun po ang hotline nila. So dyan po kayo pwedeng magbigay ng mensahe, magtanong, at kung ano pang gusto ninyong linawin. Oo. Pero sa ngayon, partner, wag muna tayong bibitiw lahat. Dahil andi dito nga po ang ating guest. Malaman nyo, si secret muna namin mamaya. Pero take 2 na to. At partner, yung listahan mo, wag mong bitawan ha. Mamaya ulitin natin. Baka mga tulog pa yung ando dun sa Amerika. Gigisingin natin, partner. Kaya nga, gisingin natin. Kaya babalikan natin sila mamaya. In the meantime, partner, meron ako nakalimutan. Napaka-importante. Of Sino course, pa? good morning kay Shelo, Cassie, at kay Corinne. Baka hindi ako pauwiin. Wala ka lang, hindi ka na nga pauuwiin, doon ka na lang sa labas bibigyan ng pagkain. Diyan ka mag-isa. Partner, Oo. meron pa dagdag. Ito importante na aking mga staff. Si Tin, Karin, Rhea, Anjo, Mike, pati na rin kay Suzy, Jeric at Cromwell. Pati ito, sorry, may pahabol. Tita Angela, JJ, Kaisel, Karen, Jack, good morning. Yan. Sana gising na kayo at nagkakape na kayo dyan. Correct. Sana masarap ang almusal ninyo. Ayan. At hindi lang painit galing doon sa Noche Buena natin. Lahat tayo nag-iinit, ano? Pero mamaya, babalikan pa rin po kayo ni Asek Leng. Ako, binibigay ko sa iyo ang pagkakataon, Ayan. Asek, na medyo mabilisan lang tayo. Pero gagawan po natin ng Pati partner, yung mga may katanungan, magbigay Oo, na ng eh. tanong, mag-message na sa mga Oo, nabanggit nating oo. numero kanina. Halo-halo na po tayo, yung may mga katanungan at yung mga kamag-anakan natin, batiin na natin para pagdating ng bagong taon, bati-bati tayong lahat. Mamaya. Mga kamag-anakan. Wag po kayo bibitiw mga kaserbisyo, magbabalik pa rin po ang aksyon DOLE sa DZMM.
Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun, With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anong mga balita ang tumatak sa'yo ngayong 2025? 20 peso rice. La pace sia con tutti voi. Sunod-sunod na pagbubunyag. Wala talagang ginawa. What the Filipino people badly need is greed control. Sobrang laki po ng tinataas nila. Nakakulong sa kasong graft. Mga balitang nag-trending. Nothing beats it. Maui fever. Gumawa ng kasaysayan. At mga aral na dadalhin sa papasok na taon, tututukan natin. Mga balitang tumatak ngayong 2025. Babalikan at sasariwain ni na Robert Mano at Steve Raz. December 30, 2025, alas 8 ng gabi. Tatak 2025. The DZMM Year-End Report. Ang pagrespeto, mahalaga. Ang paggamit ng po, opo, at pagmamano. Timeless. Walang expiration date yan at hindi yan nababago sa kahit na anong henerasyon. Kailangan sa bawat pag-usad ng panahon, naririyan pa rin ang respeto, naririyan pa rin ang pagtatangi na sa mga nakatatanda. Dahil walang now kung walang then. DZMM. Una sa balita. Una sa public service. Una sa pamilyang Pilipino. Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole! Tatak Dole sa DZMM! At, partner, nagbabalik po ka. O, nagulat ba kayo? Gising na po. Kahit Sabado po. At tayo medyo wala pang gana magtrabaho. Ay, hindi po. Kailangan tuloy-tuloy. Lalo na ngayon, papasok na po ang bagong taon. Para lahat tayo ay buong taon ay may magandang trabaho, umpisahan natin. Habang hindi pa nga, 5 araw pa lang, sabi mo, 5 araw pa. Yes, partner. Pero kahit 5 araw pa yan, unahan na natin na magandang pagpasok ang 2020, sabi ko 2025, 2026, di ba? Tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy rin ang serbisyo, partner. Tuloy-tuloy ang sweldo. Ayan, mas importante. At ang ating tamang pakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa trabaho at lalo na sa ating mga employer. Mga boss, chief, amo, kumusta naman kayo? Sana ay masarap ang inyong almusal. Good morning po. Good morning po sa inyo. At dahil dyan, 5 araw na nga lang po ay 2026 na. Balikan naman natin ang mga accomplishments ng Department of Labor and Employment para sa taong 2025. Ano nga ba ang mga programa at serbisyo ng ahensya ang nagbukas ng oportunidad para sa ating mga kababayan? Makakasama po natin sa studio si Director, partner, Yes, ikaw to. Director dapat. Rosalinda Len Pineda ng Dole Information and Publication Service. Good morning, Director Len. Magandang umaga Good po, morning. Ma'am Doris. And Oo. magandang umaga po, Asek Leng. Nice to be back po. Oo, take 2 na tayo. Yun nga, ang Asek, ang ating palang topic ngayon ay ano. Mga nagawa. Oo, Yes. kumbaga magre-rewind tayo Oo. kung ano. At parang ano rin to, para sa akin, parang isang form din ng transparency Yes. ng ahensya. Ano nga ba ang ginawa ninyo para mapaunlad o maiba
Yes. O ang tawag, ma-improve. Ma-enhance ang services. Oo, yan. di ba? Kaya nga. Tama ka dyan, partner. Parang nga lang tayo nagre-rewind sa yung mga sumabaybay sa atin. Alam na nila to eh. Oo. Kasi naulat na natin ito sa Balitrabaho. Oo. Pati dun sa mga guests natin nabanggit na. Pero syempre itong panahon natin to recap. Ano ba ang nangyari ng 2025? Sa employment po, naging matagumpay at pasok ba sa target ang mga isinagawang job fairs ng DOLE? Ang dami kasi natin narinig tungkol dyan, Yung ano? jobs, yes. Diba? Puro kaliwat kanan ang job fairs. At yung mga hired on the spot. Yan. Doon ako natutuwa. Oo. Ilan nga po ba ang isinagawa at ilan ang natulungan natin dito? Kasama na rin po sa mga natulungan ng DOLE ang mga kabataan. Ayan. Yes po, magandang umaga po uli Ma'am Doris. Tama Good po morning. 'yon. Karamihan po ng ating mga halos lahat po ng ating mga regional offices ay nag-conduct po ng job fair para sa taong ito. Kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, merong 2,176 job fairs po ang kinonduct ng DOLE sa buong bansa. Balikan ko lang din po yung direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binigay po niya yung kanyang direktiba noong po mismong job fair na ginanap in partnership with Job Street. Oo. Ito po yung noong January yung career conference po. So nung makita po ng Pangulo na merong marami po talaga naghahanap ng trabaho. So sinabi po niya sa atin na DOLE mag-conduct tayo ng job fair buwan-buwan. So ito nga po yung na-accomplish natin. Meron po tayong 2,000 mahigit na job fairs na na-conduct. At mahigit kalahating milyon po ng mga job applicants seeker po ang pumunta sa jobs fair. At 14% po, Asekleng, yung ating inaabot na placement rate or hired on the spot during the job fairs. 14, 1/4. 14% po. 75,000 director yan. Opo. Around that Tama number. po yan. Nasa 70, almost 75,000 po. Meron pa pong near hires yun, Yes. Asekleng, no? 111,000 pong mahigit din. Yung mga near hires, ito po yung pwede nang ma-hire pero meron lang pong kulang during Konti the job fair. Yes. So may mga kulang lang po siguro silang May dokumento. stages kasi yan, partner. Siyempre, una yung resume, titignan. Tapos yung paminsan meron written exam or assessment. Yes. Tapos paminsan ilang interview rin, mga pang-una, pagsala, tapos yung technical interview, and then final interview, Yung tapos final. yun na. At syempre dapat yung mga documents Documents mga po, clearances, police clearance, Dapat po NBI. kompleto. Dapat kompleto lahat. Kaya nga sa ating mga job fair, tama, Director Len, kasama dyan ang one-stop shop. Yes, Tinatawag natin tama one-stop po yun. shop. Oo. Para pwede na sila mag-access. Opo, tama po yun, Asekleng. So Kasama po 2025 natin yun, inumpisahan yung one-stop shop. Hindi po. Matagal na po ang one-stop Ayan. shop. Nagkaroon na po tayo ng agreement sa ibang agencies na yung mga pre-employment documents po na kailangan, iniimbitahan po natin sila. Maging yung mga SSS Yes, application, parang- kasama po siya. And then yung mga PRC licenses din po, nandoon din po ang PRC na meron po silang ang mga application booth po sa mga Maraming job fairs. activities, partner. Marami rin yung mga services ng ibang partner agencies natin. Nabanggit yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pati yung PSA para makapag-enroll sila sa National ID System. Yes, partner nandyan. Pati ang gusto na, para isang puntahan na lahat ng dokumentong kailangan, maaaring mapaghandaan on the spot. Correct, Para meron correct. din tayong tinatawag na hard on the spot. Correct. Yan. At saka, menos sa gastos. Tama Hindi po. yung Tama ikot ng pa. ikot sa kung saan-saan. May pag-compute, Transportation, commute, di ba? Oo, Yes. oo. So, At ang kagandahan pa po dun sa one-stop shop Asekleng, yung mga first-time job seeker po, na pumunta doon at meron po silang dalang certification ng barangay na sila ay first-time job seeker, libre po yung mga dokumento. No, na Walang bayad. documents. Opo, ito po ay yan ang gusto natin marinig, yes, partner. lagi. Walang bayad. Opo. Ito po ay minomonitor ng Department of Labor and Employment na mga ahensya na nag-i-implement po ng mga libreng pagbibigay po ng mga dokumento o pre-employment documents para sa ating mga first-time job seekers. Oo, ang laking tulong yan, Asek, di ba? O, sige. Yan. Number 2. Number 2 naman, kamusta naman po ang labor inspection nitong 2025? Ilang establishments at manggagawang saklaw ng mga inspection ngayong taon? At ano ang compliance rate? At ano ang nagawa ng DOLE para sa mga non-compliant na establishments? Bago ko po sagutin, Asekleng, Ma'am Doris, balikan ko po muna yung tanong ng youth
Oo. Yung Ayan, kasama ba oo yung nga. kabataan? Kasama yung kabataan. Kasi very important po talaga kasi Excited alam tayo, naman partner, sorry. Yes. Alam naman po natin na yung yung ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So ito po tinututukan din po ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan po ng Youth Employability Programs. Kasama na po dito yung Special Program for Employment of Students, yun pong Government Internship Program, at yung pong Job Start. Sa SPES po, nakapag-extend po tayo ng support at assistance sa mahigit 151,000 po na estudyante. Wow. Opo. Sa GIP naman po, meron tayong 76,491 na interns, no? Na nai-assign po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At samantalang ang Job Start naman po, meron po tayong mahigit 4,800 na mga kabataan na naipasok po doon sa programa. So, sa kabuuan, Direktor, masasabi natin na on target or lumagpas pa nga sa target. Actually, lumalampas po talaga sa Oo. target ang mga programs natin, lalo na nakikita ng ating mga regional offices na marami po talagang nag-a-apply. Especially po yung sa SPES, kasi po sa SPES, Oo. pag second time around po, nagiging SPES baby na eh. Oo. So sila po yung pinaprioritize ng susunod na implementation sa susunod na taon. So meron naman pong gagraduate na dyan sa SPES program, yun naman pong mga susunod ang ipaprioritize nila ng SPES babies hanggang sa matapos po actually, kung qualified pa din po at eligible yung bata na makapag-SPES. When we say qualified or eligible, kailangan po nasa po sila ng poverty threshold at dapat poor but deserving student po ang batang mag-apply sa SPES. Salang-sala yan. Yes, maganda Opo. dyan, partner, nabibigyan sila ng pagsasanay o skills Yes. Oo, para tama. yung tinatawag natin na school to work, Work transition, transition. mas madali. Pagdating nila, alam na nila yung gagawin. Oo. Diba? Meron na silang hindi lang yung theoretical. Yes. Tama, tama po. Nasubukan na sila, partner. At angkap doon sa kanilang kinuha na kurso. Yes, yan. Oo. Skills matching. Parang, yes. oo, yun, skills matching. Oo. Maganda rin siya i-ready. Oo. So, Asek, meron Ayan, ka pang balikan. tanong. So, yung sa labor inspection naman. Yun. Yan. Kinatatakutan yan eh. Oh, Di ba? oo. Kinatatakutan yan. Actually, ang labor inspection naman po ay magandang program po ng DOLE because nako-correct po, nagkakaroon po ng chance mai-correct ang mga kumpanya kung meron po silang violation na hindi nila napapansin. At ito rin po ay magandang proteksyon para naman sa ating mga manggagawa kung nava-violate naman po ang kanilang labor standards. Tama. So sa buong 2025 po, nagkaroon po ng inspection sa mahigit 33,000 private establishments po, and kino-cover po nito ay mahigit 3 milyong workers. So sigurado na po yung 3 million workers na nakita na ng DOLE yung mga dapat i-correct o itama ng mga employers kung meron man po doon. And meron din po tayong technical and advisory visit po na ginagawa. Parte din po yan ng inspection. Pero po itong TAV ay para sa mga micro, small, medium enterprises na below 10 po yung kanilang empleyado. Oo. Binibigyan po sila ng pagsasanay, mga orientasyon para po sa mga OSH compliance at labor standards compliance na rin. And nasa 168,000 po ang po natin sa TAV, sa programang TAV, na nagko-cover naman po sa 315,560 na empleyado po. Opo. Ang tanong lang din, Asek, Director, mayroon bang mga nag-violate na pinapanagot o napanagot na? Meron naman po. Initially po, doon sa pag-i-inspection po, meron pong nakita na 79% na hindi pa nag-comply. Pero after po, na binigyan sila ng pagkakataon na i-correct. I-period yan, partner. Opo, na i-correct oo, yung meron. kanilang mga pagkakamali o kung ano man po yung dapat nilang gawin o na-violate po nila. Meron pong tayong naging compliance rate ng 63. Sa initial compliance po pala ay 80%. 80%. Pagkatapos po, nung na-correct na po, 79% po, nung natitira na may violation ay
na correct po nila. Ano po ang mga violation na kumbaga prevalent doon sa inyong mga naging inspection? Inspection po. Oo. Minsan po ang nagiging ano po dito yung sa non-remittance ng kanilang mga Meron ganyan. okay. Iba-iba at partner. minimum wage. Mga hindi tama ang pagbayad ng Pagbayad minimum minimum wage. Oo. Mga ganyan. Or yung mga wage-related benefits. Kunwari, may Late overtime. magbayad ng sweldo. Ayan. Pwede rin. Camille, ano ba? Pero mga ganon, Yes. ganon ang ano. Yan, partner. Tapos ang mga papaanong sanction sa ganon. Maganda naman dyan, partner. Yun nga sinasabi natin. First, meron silang notice ng Period. findings. Meron. So, pag-uusapan Due process. pa po yan. May proseso. May Siyempre, due meron tayo process. laging due process. Correct. Ngayon, paminsan kasi hindi alam ng mga kumpanya na dapat ganyan palang Oo pasahod. nga. So, magkakaroon ng hearing, tapos ito sasabihin sa kanila, explain sa kanila para maunawaan nila. At may pagkakataon sila. Period to comply para tumalima sa ating order. Oo. So yung mga yan ang ano, within that period usually nagko-comply naman sila. Alright, oo. At dagdag ko rin parte dun go. sa nabanggit kanina, technical and advisory visit o TAB. Ito maganda, partner, kasi ito para sa micro establishments, meaning less than 10 employees. More than 90% partner ng ating mga establishments ay micro. Itong micro kasi meron tayong nakita earlier na sila yung mga non-compliant usually. Pero ang sanhi is usually hindi nila alam na ganito pa lang dapat. Kasi maliliit eh. Sila yung mga Correct, startup. Siyempre, hindi nila alam ang mga kailangan gawin. Paminsan, kulang rin ang kanilang financial capacity. Ayun lang. Kaya ito, tinutulungan natin sila. Oo. We are assisting them para malaman nila ang dapat gawin at mas matagal po ang period na binibigay sa kanila. At so hindi dapat katakutan ng DOLE pagdating dito sa mga inspection na ito. Correct, partner. Oo. Yung sinasabi natin, ang binibigay natin assistance. Correct. Para malaman. Paminsan kasi hindi lang alam, partner. Oo. And syempre, gaya ng sabi natin, itong micro-establishments, ang mga maliit, parang day-to-day operations, Tama. talagang kinakailangan galingan. So, nagbibigay tayo ng pagsasanay. Paminsan, meron rin tayong mga orientations. Orientation. Opo. Yan. Pero Sa yung kanila, iba to enhance their Oo, capacity. to enhance. Kaya lang meron din pong mga kaso na talagang ini-skirt nila yung Hindi di naman ba? pwede yun. Hindi pwede. Yeah. Kaya yung mga ganun, lagot sila. Oo. Pero yung mga Patay kailangan kayo kay Ate Kleng. pero yung mga kailangan tulungan, yan. Pwede. Andyan ang ating mga serbisyo. Correct. Kaya hindi Yan. kayo dapat matakot. Oo. Si Doris lang naman nagtatakot sa inyo. Dagdag ko rin, partner, Go ahead, we're partner. encouraging them, di ba, Director Len, to yung culture of voluntary compliance. Ano yan? Ibig Ano sabihin, yan? syempre, dapat tumatalima sila sa mga sinasabi sa batas, Oo. rules and regulations. At maganda rin, imbes na hintayin po ang DOLE mag-inspect, opo. sila na magbigay. DOLE ka may compliant. Hindi nyo na kailangan oo. magbigay nyo. Tingnan nyo, ito ang aming records. Parang ganun, partner. So merong inisyatibo. Yan, Oo. partner. of May course. kusa. May kusa. Oo. Pakikita mo na parang may malasakit din sa kanilang mga empleyado. Yes. Oo. Sige, ma'am. Balikan ko lang po, Ma'am Doris, yung compliance rate po pala after correction, nasa 90%. 94. Ayan. 90. Oo, ganun po kataas. So, ibig Okay. sabihin, pagkatapos po nilang mabigyan ng karampatang kaalaman at saka orientation na ito yung dapat po ninyong gawin, ito po yung nasa batas, nakapag-comply po yung 90% na unang may mga nakitaan po ng hindi pagsunod. Ayun. Paano naman kung recidivist? Paulit-ulit. Ay, ano po yan, Ma'am Doris, kapag hindi po nag-comply, meron pong karampatang parusa yon. At yan po ay merong May pagdinig. penalties. Opo. Meron naman pong pagdinig na ginagawa po ang DOLE hanggang sa kung sakasakali po, nag-i-issue po ng wage order naman, not wage order, order po. Pagdating po dun sa mga violation. And madagdag ko na rin po na 88% na as of October, yung na-enforce na po na order pagdating po dun sa mga na-inspection po ng mga establishment. Alright. Ayan. Partner, alam naman natin na naging sunod-sunod ang mga malalakas na Yes. bagyo at lindol. At nakaapekto nga po ito sa ating mga kababayan. Napakitaas po ang ating prompter dahil ano ba sasabihin ko dito? Ang ating katanungan,
paano yung mga ito na apektuhan ang kanilang mga panghanap buhay? Hindi naman natin masasabi na lahat yan ay naging maayos ulit. 'Di ba? So ano ang naging kumbaga pag-aasiste na nagawa ng DOLE para dito? Kasi partner, kung matatandaan mo, pagpasok pa lang ng taon, medyo meron na rin tayong problema noon, 'di ba? Up till December. So ano po ang mga naitulong ng DOLE? Pagdating po sa mga manggagawa na apektuhan, kahit naman po hindi manggagawa, talaga naman po tinutulungan ng Department of Labor and Employment. Pagdating po dun sa mga disruptive events, gaya po ng lindol, bagyo, pati po yung pagputok ng Bulkang Kanlaon, nandyan po yung ating tupad at livelihood programs. Gaya po ng na-report kanina, meron pong 2.2 million na extend po ng assistance ang tupad at 381,000 pong mahigit na parte po ng 2.2 million na yan ay nabigyan po ng assistance at suporta pamula po sa tupad. Meron din po yun sa livelihood na mahigit 1,700 po, gaya po ng report kanina. At yun naman pong mga manggagawa na naapektuhan, pagdating po sa pagpasok po nila sa kanilang trabaho, nag-issue po ang Department of Labor and Employment ng Labor Advisory number 15 series of 2025 at yun po ay nilagdaan ni Secretary Laguesma po noong November 26 lamang at ang titulo po nito ay yung Promoting Labor and Management Preparedness and Protecting Rights During Imminent Danger Arising from Disruptive Events. Ito po ay nagmamandato po sa mga establishment na magkaroon ng mandatory safety program at yung pong hindi nila pagpe-penalize kapag hindi po nakapasok ang manggagawa. Gaya po ng, halimbawa po ako ay taga Maynila at ang aking pong trabaho ay Quezon City ay talagang nagbaha po naman sa lahat ng aking pong dadaanan. So meron po akong na option na hindi pumasok, basta sabihan ko lang po ang employer. So kasi pati yung bukod doon sa sinasabi ni Direktora, pati yung pagpipilit na huwag kayong lalabas kahit na lumilindol, na-resolve ba yun? Ayan, partner, syempre, sinasabihan natin, ilang dialogue tayo niyan, kung naging issue yan. Syempre, ni-remind natin ang mga employees na hindi pwede yun. At sinasabi natin lagi, safety first dapat. Safety first. Yun po yung sabi ni Secretary na non-negotiable po ang safety ng workers dahil buhay po ito. Okay, partner, meron ka next question. Ano naman ang naging pakinabang ng minimum wage earners sa taon na ito? Tumaas ba ang minimum wage sa mga rehiyon nitong 2025? Ano-ano ang mga rehiyon na nakapaglabas ng wage orders para sa minimum wage ng mga manggagawa at mga kasambahay? Ayan, maganda pong katanungan yan. Asekle, magandang balita po. Kasi lahat po ng ating regional offices ay nag-issue ng wage order for this year. Except po yung sa kasambahay, meron lang pong mangilan-ngilan pa na naiiwan dahil yung anniversary date po nila ay hindi pa natin natatapos. Pagdating po sa mga minimum wage earner, mahigit 4 na milyon po sa buong bansa ang nakinabang sa mga wage orders po na na-issue. And hindi lang po actually minimum wage earners ang nakinabang doon sa mga wage orders na yon, kundi pati po yung mga nasa taas po ng minimum wage earners na nagresulta po ng wage distortion. Tama po, Yes. Asekleng, So, yung pong mga mas mataas ng konti po ng level sa minimum wage earner ay meron pong kaukulang wage adjustment. Damay na. Damay, yes. Meron pong computation na inilabas po ang National Wages and Productivity Commission para dito, para po maging tama at maayos po yung pagko-compute ng mga kumpanya sa wage distortion. Yes. Medyo gusto ko na tayong mabilisan kasi ang dami pa nating tanong, hindi pa nga natin nababasa yun sa netizens. Pero sa mga hindi po pagkakanawaan sa trabaho, ilang reklamo ba ang nailapit sa NLRC at National Conciliation and Mediation Board or NCMB at doon nga po sa NLRC ng mga attached agency ng DOLE nitong 2025 at ano ang nangyari sa mga ito, magkano ba ang kabuoang monetary benefits na naipagkaloob sa mga manggagawa noong 2025. Ayan, thank you po Ma'am Doris. Isa-isahin ko po yung bawat programa ng NLRC at para doon sa mga cases na sa cases po na handle, meron pong 35 sa case management po na handle po ng ating mga attached agencies ay 35,711. Okay.
At ang na-dispose po nila dito ay 35,023 which is 98%. So napakaganda pong numero itong disposition rate po ng ating NLRC, no? At nakapag-award, tama po ba ako, Asikling, award o nakapag-facilitate Yan. po tayo ng mahigit 8 bilyong piso. So, exactly 8,346,644,000 po ang nai-award sa mga manggagawa po na involved po doon sa mga kasong ito. So, nasa 109,073 po na workers naman yung na-awardan po ng 8 billion po na yun. Okay. So, natanggap na nila. Opo. Okay. Asik, Ayan. meron din tayong kukumustahin dapat tungkol dun na ilang beses natin din itong diniskusyon dito sa programa. Kamusta naman ang pag-implement o pagpapatupad ng tupad program? Yun. Sige, bago ko pupuntahan muna yung tupad, ano ko pa po yung yung sinabi ko kanina ibang programa. Meron pa pong isang programa din, no? Yung sa Sena. Kasi napakaganda po nitong programa na ito dahil ito po yung pinakamabilis, pinakamatipid na proseso sa pagdating po sa pagre-resolba ng mga problema po ng mga gagawa. Na-handle po ng buong DOLE kasama po ang mga touch agency ay 43,649 na kaso o settlement po between the employer and the employee at na-settle po nila ay 36,000 cases po. So nasa 82.55% naman po ang settlement rate po nito. And last na po, yung sa preventive mediation na hindi ko po rin pwedeng lampasan, meron po tayong na-handle na 338 cases at ang atin pong na-settle po ay 306 po. So may settlement rate po siya 91%. Partner, mabilisan lang dun sa Sena. Balikan kayo sinabi ni Derle. Ito kasi yung any office ng DOLE pwedeng lapitan, kasama na rin dyan ng NLRC, pati ng banggit na NCMB kanina. Ang idea dito is mabilis na pag-resolve. Paminsan kasi nasasabi natin dati, baka kulang lang sa pag-usap. Kapag mapag-usap mo, maintindihan ng isang side, ang sinasabi ng side ng isang party through the facilitation of the officer, the shadow, maintindihan. Kaya sinasabi natin, mabilisan na pag-resolve ng kaso. Ayan. Kumbaga, kung pwede naman pag-usapan na lang. Para hindi na mapunta sa formal case sa NLRC. Matagal yun. Matagal. Oo nga. At 4 na billion po, Ma'am Doris, yung na-settle dun sa Sena. Yun po ang maganda doon. Alright. Going back sa tupad, Derlen, ilan ang natulungan? Magkano ang naibigay? Pagdating naman po sa tupad, gaya po ng nai-report kanina, nasa 2.2 million yun na individual. No, nasa 381 po yung naapektuhan po ng mga kalamidad pamula sa pagputok po ng Bulkang Kanlaon, Super Typhoon Uwan, Opong, Krising, at marami for po total of 2025. Yan. Total po yan. Okay. So 14 point something, more than 14 billion po kasama po yung mga kwan po natin sa livelihood program. Sa ganyang klaseng, kumbaga, success rate na natin matatawag yan programa na yan. Ano pa sa palagay ninyo, ano ba maaasahan ng ating mga kababayan next year? I-improve pa ba yan? O meron pa kayong bagong target na gustong ma-achieve para mas lalo pang dumami ang matulungan? Yes, partner, ang atin naman gusto natin ma-improve ang ating services. At ang sinasabi nga natin, ito hong tupad program, hindi lang ho yan yung walis-walis. Meron na ho talagang programa dyan. And we are, maganda ho, meron tayong convergence director Len, para mas sustainable, mas impactful ang ginagawang serbisyo ng mga tupad beneficiaries natin. Meron ho tayong mga type like yung Estero program, nag-release ng Estero. Meron din yung yung pong nagre-repack po ng mga relief goods ang ating mga tupad workers. DSWD.
Brigada Brigada Eskwela, Eskwela. paglilinis Kasama ng na rin, Yes, Brigada ma'am. Yung mga Eskwela. tie-ups natin. Para hindi lang yung sinasabing walis-walis na nakikita natin Oo, sa sa daan. madaling araw. Meron ba madaling araw? Oo. Baka hindi na hutupad yan. Meron sa amin sa BF. Ay, ganun? Oo. Madaling araw ko nakikita, mga senior pa nga yun eh. Kasi siguro mas maaga sila nagigising. Ayan, para mas maging impactful. Ayan. Mas maganda ang magbigay Ay, na abangan po serbisyo. nating lahat kasi Yes. Patuloy po yan, partner. Yan. We Ika are nga enhancing the natin- services. Yon, ika nga natin sa simula ng programa, hindi dapat, kumaga, na hindi natitigil dapat sa ganun. Merong improvement at Yes, meron. laging nag-i-improve. Correct. Maliban po sa employment, meron ding livelihood opportunities ang DOLE. Ano-ano ba ang mga naipamahagi na natin ngayong taon at ilan Ayan. ang nakinabang? May unique livelihood projects po ba tayong naipamahagi? Ano ba Okay. to? Tama? Anong pag sinabi natin unique, kakaiba? Kakaiba. Kakaiba. Ito yung livelihood program natin na partner, Okay. Parang kakambal ng tupad. Sige, Opo. briefly. Sa pagdating naman po sa livelihood program, meron pong 73,000 mahigit 73,000 na individuals po, no, na tayong nabigyan ng tulong pagdating po sa livelihood. Pagdating po sa uniqueness, kasi dumedepende po ito sa ating beneficiary kung ano po yung gusto niya. Depende sa area, Opo. partner. Yan. So, Kung ano angkop? Oo, yes kung ano po. ang- At kung ano po yung interest din. Kung baga, ano yung alam niyang mapapalago niya. Oo. For example po, meron tayong inawardan kailan lang yung mga makinang pantahe. No? So, merong ganyan. yung pong mga ganitong klase ng, kasi po mananahi siya at nasira na po yata yung kanyang makina. So, yun po yung naging daan para yung pong DILP po ang naging daan para magkaroon uli siya ng pangkabuhayan po niya. oo. Yung iba naman po bigasan kung gusto po nilang magbenta naman ng mga goods. Oo. Ang sinasabi nga natin, partner, ito hindi naman ganun kalaki. Pero Tama. malaking bagay na. Oo. Pero ang challenge sa kanila, ipalaguin. Palaguin. Lalo na Palakihin, yung mga make it ano. more sustainable. Correct. Lalo na Parang yung- negosyong dire-diretso, Tama, partner. tama. Lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, Ayan. Yes, lindol, tama po yun. o baka tinanga yung kanyang sewing machine, wala na siya, o tinanga yung kanyang kariton, Ayan. o at, Yung mga nego at least pa. alam natin na meron namang, kumaga, salo, o antabay ang DOLE At tungkol very dyan. briefly, maganda dyan, partner, nakakatulong siya sa sarili niya. Paminsan yung mga nakakapalago, nagkakaroon ng sariling mga empleyado, nakakatulong sa community, pati sa mga nagtatrabaho sa kanya, pati sa lahat. Level Kalahatan up. Yes. Level up Sama-sama, hindi lang mag-isa, partner. Correct. Ano pa ba ang susunod? Dagdag ko lang po, Leng, Ma'am Doris, Oo. na hindi lang po individual ang pwedeng mag-apply sa DILP. Meron din pong asosasyon, no? Yeah. Na pwede po na maka-avail ng Oo. DILP from 1 million to 5 million po yata ang ano natin dito sa ano. So, Okay. ito po ay dapat may membro sila na nasa 50 Yes. o 20. Yan. May ano yan, depende sa number. Depende sa 1 million, number. 2 million, and 3 million. Yun po yung minimum. So, gumaganyan na sila, so wrap up na tayo. Pero dapat malaman ng ating mga kababayan. Kasi Kling, ikaw makakasagot nito kasi Yes. holidays, di ba? Meron po, bukas po ba ang DOLE sa holidays? At paano po ba ang, ako na naman, kwentahan ng mga pagsahod nito mga ito? Doon sa bukas naman, meron tayong Apo. natitirang tao dyan sa opisina. Of course, tuloy-tuloy ho ang serbisyo. At ang hotline 1349 po bukas. 1349. Ayun pala naman kung meron kayong katanungan, hotline lang. May tanong partner ko, pwede bang tumawag? Pwede tumawag. Yan, Apo. sabi. Ayun pala naman May next part mula kay Carlo, may tupad pa rin po ba next year? Meron po. Meron po. Mabilis ang Yan. sagot, meron po. At next- pagagandahin pa. Yeah, pagagandahin pa. Sana po Wala ma-expand naman kay pa. Mendez Jinx, pwede po bang pagbayarin ng 300 pesos ang kumpanya, ng pesos ng company ang empleyado pagka di Hindi po ito pumasok. nakapasok sa isang araw? Ay, Ano hindi. yun? Bawal Paano po yun? yun. Bawal po yun. Wala naman hong ganun. Oo. Baliktad dapat ang employer magbigay sa Ayun. manggagawa. Baliktad. Oo. Wala Okay. akong ganun. Meron pa, Mula Ate? kay Manong Hulaton de Guzman, good morning po. Tanong ko lang po if
if ano po ang gagawin ng agency kapag di iminigay ang sahod, dapat po nagbibigay twice a month, every 15 days ng Correct. sahod. Oo. Kung hindi nagbibigay, isumbong nyo po sa amin sa pinakamalapit na tanggapan o tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349. Oo, at aaksyonan po yan. Yes. Dahil sa Dole, puro aksyon. Mula naman kay Benjamin Ariola, pwede pa po ba mag-work kahit 62 years old na ako? Malakas pa po Yeah. ako. Patulong naman po. Nasagot na po natin ito dati, kung maalala nyo, ang ating silver economy. Ayun, Yes, oo. kasama ho, inclusive, non-discrimination po dapat. Tama. Yan. Mula kay Fred Dancel, 8243, good AM po. Ask ko lang po, na-endo po ako last November 26, pero until now, wala po akong 13th month pay. Nako, meron po tayong, sinasabi ho natin, on or before December 24. Oo nga. Ang payment ng 13th month 13th pay. month Dapat pay. to, kahit na-endo siya, meron po, kasama daw dapat. So, Yan. violation na yon. Oo, magsabi lang ho sila sa pinakamalapit na tanggapan ng kagawaran o tumawag po. Tumawag sa Tumawag na lang. 1349. Or pwede din po sila, Asek Leng, yung sa arms@dole.gov.ph. Yan. Ano nyo po yung website na yan at meron po kayong i-input lang nyo po yung yes, para inyong mga makatugon ho tayo. informasyon. O kaya abangan ninyo si Asik Leng. Andito lang lagi yan sa ABS-CBN. Ayan. Pakalat-kalat. Para tulungan po kayong lahat. Pero wala na naman tayong oras. Sabi ko sa inyo, dapat 5 oras ang programa natin. Hindi natin lahat nasagot, pero pasensya na po. Pero sa susunod na Sabado, ay sisikapin natin. Siguro, Camille, yung mga hindi na sagot na katanungan, ipunin din natin. Yes, para mabilisan masagot. yung second tranche ng Ayun na, pagbati oo. mo. Siguro sa pagbati na sa mga kasama natin sa Dole, kay Asik Connie, Yusik Bobot, Yusik Juni, Yusik Benjo, Yusik Ami, Asik Jong. Asik Jong. Yan, sa lahat ng kasamahan natin sa Dole. Sa lahat, kay Secretary Of course, good Laguesma morning po. again to Yan, Secretary. siyempre. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Sa lahat. Oo, sa lahat po ng kamag-anakan ni Asik Len. Yan, oo. At yung Maraming mga kasamahan ko po sa IPS Yan. at yung akin pong family. Yan, oo. Sige, papay na rin Camille, gumaganyan silang lahat. Maraming salamat po, Director Len Pineda. At dyan na nga po nagtatapos ang ating makabuluhang umaga ng Aksyon Dole sa DZMM. Mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Inimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita nyo sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Partner, thank you very much. Ako, maraming Happy salamat New sa iyo. Year. Happy New Year at more New Years to come Yan. na magkasama Ang tayo. ating wishlist partner for Yes. 2026. Yes. Aksyonan natin yan. Correct. O, diba? Tayo Meron nasa ng panggaganyan Action Dole. si Arce. O, diba? Mga kapamilya at kaservisyo manatiling nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kita-kita tayo po ulit sa susunod na Sabado. Sa Kayo Dole, mawawala. yan, sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo ang maasahan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Salamat, Thank you. partner. Salamat. Thank you Salamat, po. partner, Direktora. Happy Bye-bye. holidays. Happy holidays. Happy New Year. holidays. Bye-bye. Doris Bigornia, Asek Leng Serrano. Umaaksyon para sa namumuhunan at manggagawang Pilipino. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment